Nakauwi na sa Pilipinas ang abo ng 19-year-old social media personality na si Eman Atienza, anak ng TV host na si Kuya Kim Atienza. Sa unang araw ng burol sa Taguig City, dumalaw ang mga kaanak, kaibigan at kasamahan sa industriya. Ang detalye sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Nagsimula na ngayong Lunes, November 3, ang unang araw para sa burol ni Eman Atienza, ang bunsong anak ng TV host na si Kim Atienza at asawang si Felicia dito sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Puno ng kulay rosas na mga bulaklak ang chapel kung saan nakalagak ang abo ni Eman Atienza. Buhay na buhay ang mga alaala ni Eman sa mga videos na ipinalalabas. Dumalaw ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan ni Eman, pati na rin ang mga katrabaho at kaibigan ng kanyang ama sa TV industry. October 25 nang pumutok ang balita ng pagpanaw ng 19-year-old content creator at model. Natagpuan si Eman na walang buhay sa kanyang apartment sa California, USA noong October 22. Batay sa medical examiner's report ng Los Angeles, suicide sa pamamagitan ng ligature hanging ang sanhi ng pagkamatay. Matagal nang nakikipaglaban si Eman sa mental health challenges. Inamin ni Eman sa isang interview na dumaan siya sa matinding depresyon at anxiety dala ng pressure bilang isang social media figure. Bago ang burol, nag-update nitong undas sa Instagram ang ina ni Eman na si Felicia, kalakip ang heartfelt message. Sa eksklusibong panayam ni Kuya Kim sa kapuso journalist na si Jessica Soho, inilahad niya ang sakit na nararamdaman sa pagpanaw ng kanyang anak. Bukod sa pagiging influencer, naging estudyante si Eman sa Parsons School of Design sa New York. Para sa kanyang mga kaibigan at fans, inspirasyon si Eman sa mga issue ukol sa self-love, mental health at pagiging totoo sa sarili. Samantala, naghain naman si Senator J.B. Ejercito ng Eman Atienza Bill o panukalang batas laban sa online hate and harassment. Layo nitong labanan ang cyberbullying, fake news, online defamation lalo na sa mga kabataan. Sa ilalim nito, parurusahan ang mga sangkot sa cyber libel, hate speech at non-consensual sharing ng pribadong impormasyon. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia.